Kaya tayo na po. At bigyan muna natin ng daan ang ating food for the soul and food for the spirit. Gusto mo bang maging matagumpay God is good. ang iyong pamumuhay? O gusto mo ba na maging matagumpay ang iyong pamumuhay? Bakit kaya yung iba sabi, bakit ganun? Parang unfair. Parang pinapabayaan tayo ni Lord. Bakit ganun? Sila pa na gumagawa ng masama, sila pa yung yumayaman. Pero tayong kumbaga mananampalataya at nagtitiwala sa Kanya, pinapabayaan tayo. Diba may mga ganun? Baka hindi nyo alam siguro kung bakit, anong dahilan, bakit kaya hindi dumarating yung biyaya na iniintay ho natin. So gusto mo, kung gusto nyo maging matagumpay ho, ito yung gagawin ho natin. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Anong tinutukoy ho natin dito mga kaibigan? Biblia. Di ba? Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Sino nang nagsabi? Ang Diyos. Hindi ho ako. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ano? Alam niyo na ba yung gagawin ninyo? Para maging matagumpay tayo sa buhay po natin. Huwag daw ho natin kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. At pagbulay-bulayan po natin iyon. At huwag nating kakalimutan ang ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Diba? Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Dahil lagi nating kasama ang ating Diyos na lumikha sa atin. Doon naman sa mga mapagmataas sa sarili dahil lang sa kung anong meron ho sila ngayon. Nako, basahin niyo po ang Deuteronomy. Anong sabi? Kaya wag na wag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag siya'y tinalikuran ninyo, ito yung partner, ito yung babala. Kapag siya'y tinalikuran ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y binabalaan ko na kayo na malilipol kayo kung hindi ninyo papakinggan ang kanyang tinig. Malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Ganda, partner. Diba? Makatotohanan po dahil lahat po yan ay galing ho sa Biblia. Sabi ho, sometimes God removes people and things from your life for reasons you may not understand. He sees what you can't. He hears what you don't. He moves in ways you won't. And He knows path that would lead to harm or destruction. So, the best thing to do now is trust His plan, mga kaibigan, even when it doesn't make sense. Why? Because He is working behind the scenes, protecting you and guiding you toward greater blessings. Let go and let God. Trust Him fully with your life today. Amen? Amen. Yan po ang mga dapat po nating gawin, mga kababayan. Alam mo, ganda nun na nabasa ko na, alam mo sa tao kasi kapag sagana na minsan, nawawala na yung loyalty and love.
Diba? Oo. Kapag wala na, sagana na-overwhelm na ng kasaganaan, partner, nawawala na yung loyalty, yung faith, yung love. Mm-mm. Love saan? Sa Panginoon, mga kaibigan. Hindi nila naiisip na kung hindi dahil sa Diyos, ay hindi nila makakamit ang kanilang success sa buhay. Kaya pala, partner, ang mga alaga nating aso, yung mga hayop like aso, hindi sila inalaw para makapagsalita. Mm. Ano ba yun? Di ba wala naman talaga nagsasalitang hayop? Lalo na yung aso na sabi ng band's best friend. Mm. Tama? Hindi sila nakakapagsalita. You know the reason why? Para turuan tayo, to teach us, all of us, that love and loyalty come through actions and not words. Minsan, sa salita lang, mabulaklakin tayo. Diba, darasal tayo sa Panginoon, Lord, ganyan. Pero yung action, partner, magkaiba. Hindi ba? Correct. Oo. Pasin nyo ho yun, kahit ko pumasok ka sa simbahan Ako talaga makikita mo talagang, naku, our Father, please, blah, 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 ganito po, ganyan. Paglabas ng simbahan, iba na. Diba? Nababago. So yung pinagsasabi, mamahalin ko po ang aking kapitbahay, ang ating pong kaibigan, ang aking pamilya. Pero tignan mo, paglabas, partner, kaaway niya yung kapatid, kaaway niya yung kapitbahay. Loyalty niya nawala sa Panginoong Diyos. Na siya nabubulag siya ng mga material na bagay Ganyan tayo, di ba? Tingnan niyo ho ang aso. Hindi ho sa inano natin, pero totoo po yun. Di ba? Sa action, makikita mo gaano sila ka-loyal sa kanilang amo at pinapakita din nila through action ang kanilang pagmamahal sa kanilang amo. Sana ganun din tayo sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Maging loyal tayo sa Kanya at yung pagmamahal po natin sa Kanya sana huwag magbago. Ganun tayo dapat. Pero hindi ko sinabing maging aso tayo. Ang sinabi ko, tularan natin sila dahil meron silang naitudulot na maganda sa pag-uugali, mga kaibigan. Ha? Alright, so yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit today. Sumaatin ang biyaya today ng Panginoon, partner. Ngayong araw ng Martes. Sina Joel Gorospe at Darlene Olaño, MOK sa 774